Marcos. Ano ba yung nakikita nyo sa kanyang administrasyon ngayon? Kung i-compare natin sa administrasyon ni Tatay Digong. Wala akong nakikitang tama, puro mali. Ako, talagang naiinsulto ako eh. Anong gagawin ko? Anong magagawa ko? Ayan mo, harap-harapan na sinampal na tayo. O di ba from the very beginning, magkaiba kami, nagsisiraan sila, tayo, organize tayo, buo tayo, isa tayo. Pero ngayon, o di ba? Napaka-insulto. Hindi pa ba tayo natututo nito? Yang pukak na yan na parang inapaka ng kabayo. Ang aasar talaga, o di ba? Oo, hindi naman sa ibig sabihin na nananalo sila, naaasar ako. Nanlulumo ako kasi ilan ba sila nagtulong-tulungan para i-pin down ang Pilipinas? Ilan ba? Pinakita nila yung kakayanan nila? May kakayanan kami, ganun kahit anong gagawin ninyo? O di ba? Hindi ko alam kung anong na-feel ko ngayon na insulto, na parang na-scam, na para bang, ang dating kasi sa akin, eto na, here we go. Huwag na kayong maghaka-haka pa. Eto na kami, nagkaisa kami against DDS, against Duterte. Ano bang pinaglaban ni Tatay? Di ba? Ang pinaglaban niya is para sa bansa. Sila, magdidemolish sa atin. So, ibig sabihin, i-demolish ang bansa. Andito pa yung problema natin sa giyera. Nakaambang giyera. Tapos, ayan, sabay panginsulto. Diba? Pero ma'am, eto, ano yung naramdaman nyo po na nung nakaraang eleksyon 2022, kung yun naman pala ay nagkakamabutihan naman pala sila, bakit doon, kung bakit si VP Sara pa ang kanilang ginawang tandem? Ano yung naramdaman mo? Ay, alam nyo kasi, sa pagkakakilala ko ni VP, wala kasing masamang tinapay eh. Wala yung iniisip na masama. So, nung nilatag sa kanya na ito, maganda yung ano niya, maganda yung babangon ang bansa, bagong Pilipinas, bagong mukha, bagong bangag. Hindi naman. Naniniwala talaga, totoo yun, nabudol si Inday Sara. Yes. Pero, siya yung ginawang spice kasangkapan. Naaawa nga ako kay VP Sara kasi naging instrumento siya. So, I don't know kung paano ko sabihin in one word na, can you imagine, mga inosente tayo lahat. Lahat tayo naghahangad ng kapayapaan, katahimikan, abundant dapat ang Pilipinas. Yun ang ginamit nila. Tapos ngayon, pati si VP Sara, sino ba, kahit naman ako, sino ba sa atin nag-isip na puro lang para scam ang lahat, puro para drama ang lahat, na behind that, yung nilatag nilang programa, may masamang binabalak. Di ba? Tao tayo na wala tayong iniisip na bad against them. Tapos, here we go. Ito tayo, nalulunod na tayo. Unti-unti na tayong lumubog. Wala tayong gagawin. Yun yung take ko eh. Yung naawa ako, isa rin naman din ako nabudol. Pero nakakaawa. Yung bang naaawa ako na naiinis na I really don't know. Hindi ko ma-express yung feelings ko ngayon. Ma'am, ano yung inyong inyo pong kumbaga panawagan sa sambayan ng Pilipino na ganito na, nakikita na nila itong ganito, na kumbaga harap-harapan na binudol talaga tayo kasi sa mga Duterte nakipagtandem, pero ganito pala ang sitwasyon after na sila po'y maluklok sa kapangyarihan. Given na yung binudol, ayun na, everyday ko naririnig yung budol. Ngayon, masasabi ko, kilos na tayo na. Tara na. Kung sa Bisaya pa, puslan man. Dito na gigerahin na tayo. Wala na.
Ano pa bang, ano ang may inaantay pa ba tayo? Di ba natin kaya ipagtanggol, tatayo sa sarili nating paglaban? Siguro it's time na talaga. Di ba? Bilang kayo ma'am, sabi niyo po nabudol po kayo ni Marcos. Ano ba yung nakikita niyo sa kanyang administrasyon ngayon? Kung i-compare natin sa administrasyon ni Tatay Digong. Wala akong nakikitang tama, puro mali. Yun. Ano ba? May project ba? Yung ayuda, hindi naman yan project eh. Sa part of corruption is there. Corruption yun. O At siguro, ayun, may ginawa siya. Yun, magkakagira na. Yun, ano pa? Wala eh. Malapit na yung kanyang suna. Actually, this coming 22 na. Ano yung inaasahan mo na sasabihin niya? Soon na. Na dapat out na yan eh. Hmm. Hindi ko alam. Tatayo na tayo, tara na. Yun bang, yung totoo, sasabihin ko, nakakapagod din eh. Yung bang para tayong nakaupo, na parang sinusuntok, sinasampal lang tayo, tapos nakaganon lang tayo, napapasampal na lang. Na samantalang may kakayahan tayong lumaban, di ba? Pangit man sabihin na let's go, tara na. Wala na eh. I feel like hopeless. Mas masahol pa to eh. Mas masahol pa talaga to. Yung hindi ko man abutan yung time ni nung ama niya. Pero ito talaga nakaplano to lahat. Election na election pa, nakaplano na to lahat. Ngayon nagsilabasa na yung plano at nagawa nila. So, what can we do now? Anong magagawa natin? Bilang Pilipino. Nakasandal tayo, nakasalalay tayo kay tatay. Tay, panahon na siguro tay. Tayo na. Wala na eh, lugmok na tayo. Ayun sampal sa atin yan Pinakita namin na nag-aaway-away kami, pero ngayon, here we go. Andito na yung mga anak ni Chris. Andito ako, ayun. United we stand. Parang ganun ang dating, talagang na-insult. Hindi naman insulto, parang, pero nanlulumo talaga ako sa mga nangyaring ganyan. I don't know what the exact word to express yung nararamdaman ko ngayon. Tama na yung siguro, rally, diretso na. Diba? Iyo pong opinion ma'am kay Bongbong Marcos. I mean inyo pong kumbaga yung inyong panawagan kay Bongbong Marcos. Dahil siyempre sila naman nakipagtandem kay Sara. Alam nyo, useless kasi manawagan tayo sa kanya eh. Wala. Bulag, pipi at bingi sa kapangyarihan. Yun. Wala na. Kakapal na nga ng mukha eh. Sinabing alis dyan. Tumatawa-tawa. Lahat ng accusation. Wala namang sinasabi. Walang nire-reply. So what for na manawagan tayo? Walang kwenta sa kanilang manawagan. Actions speak louder than words na tayo.